Yan, sabi dito sa report ng DCRH, Lacson Marcoleta class over summoning of Romualdez and Senate probe. Di sa tingin mo niya, Mr. Maravilla, sino yung nasa tamang rason? Siyempre si P. Martin Romualdez para mag-testify daw sa Senate Blue Ribbon Committee investigation sa issue ng flood control anomalies. Sa isang paliwanag mga kababayan ni Ping, yung mga invitations niya to incumbent members of the House must be coursed through the current Speaker, si Faustino D., in accordance with congressional tradition. Lacson, nang pagdalo ni Toby Chanco noon ay voluntaryo, hindi bunga ng subpena. Kung gusto nilang pumunta, welcome sila. Pero ang pilitin sila gamit ang kapangyarihan ng Senado, hindi natin pwedeng gawin yan, sabi po ni Ping Lacson. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O nagkabangayan na naman po si Senator Marcoleta at saka si Ping Lacson sa issue ni Martin. Yan, sabi dito sa report ng DCRH, Lacson Marcoleta class over summoning of Romualdez and Senate probe. Di sa tingin mo niya, Mr. Maravilla, sino yung nasa tamang rason? Siyempre si Ping, si Marcoleta, puro sablay, mga kababayan. Si Ping Lacson po, may matinong pag-iisip. Si Marcoleta, matino lang mga kababayan, si Marcoleta, pag ang issue, pabor sa mga Duterte. Di ba? Pag hindi pabor, alams na, si Ping Lacson po, objective siya. Kaya tama yung posisyon consistent yung posisyon ni Ping Lacson sa isyong ito mga kababayan. Ibigay ko muna mga kababayan sa inyo yung kwento bago natin pag-usapan. Alin ba yung nasa tama? Sino ba yung nasa tamang landas? Di ba? So ito yung balita from DCRH. A heated exchange has erupted between Senator Ping Lacson saka si Rodante Marcoleta over the process of inviting former Speaker Martin Romualdez para mag-testify daw sa Senate Blue Ribbon Committee investigation sa issue ng flood control anomalies. Sa isang radio interview, question ni Marcoleta si Ping Lacson kung bakit daw hindi kinokumpel si Martin Romualdez na mag-attend ng hearing. Argumento ni Marcoleta na si Romualdez sa video message nito nag-deny sa mga aligasyon of being the alleged mastermind behind the controversy. Ito niya ay indication ng kahandaan niya to face the inquiry and should warrant an immediate summons. Marcoleta also criticized what he described as numerous conditions set by Lacson before proceeding with the investigation. Pero kinontra ni Ping Lacson ang mga sinabi ni Marcoleta. Lacson defended the committee's approach citing the long-standing principle of inter-parliamentary courtesy between the Senate at saka ng House of Representatives. Paliwanag mga kababayan ni Ping, yung mga invitations niya to incumbent members of the House must be coursed through the current Speaker, si Faustino D., in accordance with congressional tradition. Lacson stressed that inter-parliamentary courtesy niya is a time-honored tradition since the establishment of the country's bicameral legislature and insisted that it must be respected in the conduct of Senate inquiries. Correct, mga kababayan. Dapat idaan sa tamang proseso at tamang tao. Gusto nga i-violate mga kababayan yung time-honored tradisyon ni Marcoleta. At unang-una mga kababayan, yung mga kaalyado nga niya na mga senador tulad ni Bato de la Rosa, yun mismo ang ginamit na rason ni Bato de la Rosa. Yan malinaw. Duterte Bato won't attend House Drug War Probe. Yan ang report June 27, 2024. Yan Sa issue naman po ito ng extrajudicial killings on war on drugs ni Digong. Sabi diyan, lawmakers are asking Duterte and De La Rosa, who was then the PNP chief, to answer issues involving extrajudicial killings. Ano sabi diyan? For his part, De La Rosa said he also would not attend the House probe
upon the advice of Senate President Francis Escudero in order to observe inter-parliamentary courtesy. So sa kanila pwede i-observe ang inter-parliamentary courtesy. Pag pabor sa kanila, kasi kaalyado nila, pwede. Pag hindi kaalyado, kalaban sa politika, dapat wag nang i-observe ang inter-parliamentary courtesy. Kaya hindi uubra po itong mga argumento ni Marcoleta, kahit abogado, talo ni Ping Lacson. Kasi si Ping Lacson, mga kababayan, consistent siya sa kanyang paninindigan at sa pag-observe ng rules ng Senado. Si Marcoleta, kakaiba, si Bato. Yun mismo ang ginawang rason, inter-parliamentary courtesy. Si Marcoleta gustong ipasumpena, mga kababayan, si Martin Romualdez. Ayaw ng ganong sistema ni Ping Lacson. Iba kita niya si Toby Chango, nag-appear. Hindi yun hindi sinupena, nag-volunteer yun kasi para magamit niya sa propaganda. DDS na si Toby Chango kasi. Yan voluntary appearance, hindi sa pilitan. Nilinaw ni Lacson na ang pagdalo ni Toby Chango noon ay voluntaryo, hindi bunga ng subpena. Kung gusto nilang pumunta, welcome sila. Pero ang pilitin sila gamit ang kapangyarihan ng Senado, hindi natin pwedeng gawin yan, sabi po ni Ping Lacson. Ang tamang hakbangan niya ay dumaan sa Office of the Speaker, hindi direktang pagsubpena sa mga kongresista. Pinuna ni Lacson na dati ring ipinagtanggol ni Marcoleta ang parliamentary courtesy para protektahan ang OBP, pero ngayon ay nais niya itong baliin. Pag pabor sa kanilang kampo, pwedeng baliin yung tradisyon. Pero pag hindi maaari. Si Bato mismo, ayaw. Double standard ang interpretation nila. Laging double standard. Dapat laging pabor sa kanila. Hindi maaari ang ganon. Dapat pari-parehas ang application ng batas at saka ng rules ng Senado. Pati ng Kongreso. Kaya itong si Marcoleta, laging sablay po yung mga argumento. Abogado siya pero talo sa paninindigan at strict observance ng rules at ng batas ni Ping Lacson. Si Ping Lacson po maigpit. Kasi po, pag ginawa ng Senado, pinagnayagan ng Senado ang ganon, na basta na lang po magsubpena ng mga miyembro ng Kamara, mawawala po yung independence ng bawat kapulungan. Nasisira po yung checks and balances. Magiging president siya, mga kababayan, sa future abuse. Ganon. So ano po itong time-honored inter-parliamentary courtesy na sinasabi nila? Isa po siyang unwritten rule sa parliamentary system, sa bicameral system kung saan nire-respeto ng Senado at Kamara ang bawat isa bilang kapantay na sangay. Madaling sabi, mutual respect. Hindi po pinipilit o pinapasubpena ang incumbent members ng kabilang kapulungan. Yan po ay time-honored tradition. Dapat voluntary appearance only. Ang pagdalo dapat voluntaryo lang. O kaya dumaan sa Office of the Speaker. Hindi dapat siya sa pilitan tulad ng gustong mangyari ni Marcoleta. Hindi po siya simpleng courtesy, kundi institutional firewall po siya, mga kababayan. So ito yung pumipigil sa political harassment, power imbalance, saka yung tinatawag na institutional bullying. So kapag tinanggal mo ito, ang mas malakas na kapulungan ang magdidikta sa mahina. At doon, mga kababayan, nagsisimula yung constitutional breakdown. So bakit po karapat-dapat yung rebuttal ni Ping Lacson? Pag-protekta po ito sa institusyon. Ang pagpupumilit na ipasumpena si Martin Romualdez, paglabag siya po sa established legislative protocols. So dapat alam ito ni Marcoleta bilang dating kongresista. Si Ping Lacson may consistency sa kanyang paninindigan. Kaya saludo yo Ping. Consistency, mga kababayan, sa paninindigan. Si Marcoleta double standard.
May courtesy kapag pabor. Pag hindi, walang oro interparliamentary courtesy. Magsiset siya ng maling president, mga kababayan. Hindi po pwedeng selective dito sa prinsipyo. So mas malaga po ang proseso kaysa sa pasikat, grandstanding. Mismong si Bato de la Rosa, mga kababayan, in-invoke niya yung interparliamentary courtesy. So pwede kay Bato kasi kaalyado mo, kakampi ninyo. Kay Martin hindi pwede kasi kalaban ninyo. Yan ang masama dito kay Marcoleta, mga kababayan. So kapag mga kababayan, ang layunin natin ay hustisya, ang paraan dapat legal. Kapag ang paraan ay mali, kahit tama yung intensyon, bagsak ka pa rin, mga kababayan. Ang respeto sa bawat institusyon ay hindi yan pagtatakip. Pundasyon siya, mga kababayan, ng tunay na hustisya. Kung handa kang baliin ang batas para ka lang makapuntos, ang tanong niyan, mga kababayan, ang tanong dyan, hustisya ba yung habol mo? O pasikat lang, eksena lang, grandstanding lang? Tama po, mga kababayan. Burning and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.